Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing, sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay October 3, 2023, Martes. Bali, yung buwan ng September, lumipas na. At October, November, December, Pasko na. So doon po sa atin mga kaibigan, kakilala, katsukaran, kasama sa trabaho, dito po sa Metro Manila, sa ating mga karatig lalawigan, sa ating probensya, kumusta na po kayo? Anin nyo pong lingkod, ano? Bali ilang araw na tila hindi po tayo nakakapag programa dahil sa talagang ang panahon ngayon, pabago-bago, ano? At tayo po sa loob ng ilang araw mula po Sabado, Linggo, Lunes at ngayon po ay Martes, napakarami po tayong mga event na pinuntahan diyan po sa City Government of Paranaque. Opo, dahil nagsimula na po kasi noon Sabado hanggang ngayong linggong ito ang isang linggong celebration ng ating kasalukuyang City Mayor na si Mayor Eric Olivares para po sa kanyang kaarawan bukas October 4. So bago po tayo magpatuloy, siyempre gusto po muna natin batiin na advance happy birthday sa ating butihing Mayor Eric Olivares. At yung pong ating mga taga-subaybay, sa ating pong mga tagahanga, sa ating pong mga kasamahan sa Paranaque Net Radio Worldwide, kumusta po kayo? Dahil matagal-tagal po tayong hindi nagkita-kita at dahil ang inyo pong lingkod ay tila hindi rin po nakapag-programa. Pero wag po kayong mag-alala, bagamat tayo po ay sabi nga po nila minsan lulubog, minsan lilitaw. Basta importante tayo po ay live na live ngayong gabi. At gusto ko pong ipaalam sa inyo, kanina ang butihing Mayor Eric Olivares, siya po ay nagkaroon po siya ng bisitasyon at nagdalaw diyan po sa OSPAR 1, diyan po sa ating mga pasyente at nagbigay po ng pamaskong birthday regalo. Ito pong butihing Mayor Eric Olivares para doon sa ating mga pasyente ng OSPAR 1. Opo, at tayo naman po ay nandoon, nagkaroon po ng maikling programa kasama po ang butihing Congressman Edwin Olivares.
Ang maganda po rito dahil bagamat sa kasalukuyan ng buting Mayor Eric Olivares ay nagkakaroon po ng isang linggong selebrasyon para po sa kanyang kaarawan, ito pong mga pasyente ng OSPAR 1 ay isa po sa nakatanggap na regalo mula po sa ating butihing Mayor Eric Olivares. Palakpakan po natin. At ganun din po kanina, no? Kanina po ay nagkaroon po ng tinatawag na Bigasang Livelihood Program ang ating lungsod, at ito po ay binigay diyan po sa Parañaque City Sport Complex, at yung pong bawat beneficiaries ay nakareceive po ng halos 18 sako ng bigas na tig 25 kilos. Ito po ay ang tinatawag na Bigasang Livelihood Program, na programa po ng Department of Labor and Employment sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan dito po sa Public Employment Service Office, and of course sa pamalaang lokal na pamunuan ng lungsod ng Parañaque sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric Olivares. At kanina po ay humabot sa 32 beneficiaries ang nabiyayaan po ng nasabing programa, at sila po ay napaghandugan po ng halos sa 18 kabanang bigas. At ito po ay binigay na puhunan ng ating duli naman, dahil sa layunin po nito hanggat maaari ang ating mga kababayan ay matutong negosyo, at ito po ay pinaunahang kapital ng ating gobyerno. Palakpakan po natin. At kung inyo pong kukumputin o kung inyo pong susumahin, ang bawat isa po ay nakareceive ng halos sa 18 sako ng bigas. At kung ito po ay inyo pong bibilhin, kulang-kulang 20,000 ang ipinagkuloob ng Department of Labor and Employment doon po sa 32 katao o pamilya na nabiyayaan ng nabanggit na programa. Ay, Mr. Chairman, where's the hour monitor? Tika wala. At bago po tayo magpatuloy doon po sa ating mga kaganapan, ipapalabas po muna natin yung pong visitation po ng ating buting Mayor at Congressman Edwin and Eric Olivares diyan po sa OSPAR 1. Mr. Chairman, pakilabas mo please. Dear Mayor, celebrant Mayor Eric L. Olivares, ang aking napakasipag na Congressman Edwin L. Olivares. And yes, belated para kay Congressman Edwin last August 20. At syempre, advance birthday celebration ng ating Mayor Eric L. Olivares tomorrow. Yes, 4 days apart ng aming birthday. October 8 po ako. So, Happy birthday po! Actually, mas matanda po ako yung ano po. 43 na po ako sa linggo po. Pero si Mayor ay 31. Ako po ay 12 years older than our mayor. Pero napakadami ng achievement at a young age mayor na po siya. And unang-una napagpasalamat po ako sa presensya po ninyo po, Mayor and Congressman, for always gracing us with your very precious presence talaga po. Yung presensya napaka-laking bagay po sa amin po dahil nararamdaman po namin yung suporta niyo po. Not just in words, but in actions. Maramdam po ng buong hospital po ang
ang suporta po sa akin, katulad na sabi ko po doon sa asawa po ng mayor ng Guam na hindi po namin naramdaman po ng nangangailangan po kami dahil request lang namin, approve agad. Hindi na namin kailangan, Mayor, Congressman Roland, approve. We thank you for that. And in behalf of the entire leadership of Hospital ng Parañaque, Dr. Sebastian, our hospital administrator, Chief Nurse Meda Adron, Mr. Leonardo Cortez, our supervisor executive officer, kay Ma'am Gerlia Varias, our head ng ating finance division, Dr. Redentor P. Alqueros, our chief of clinics, and Dr. Cherry Cruz, our chief president, and all the division and section heads at lahat ng staff ng Hospital ng Parañaque. Thank you very much and happy birthday po, Mayor. All we can wish you is bigyan po kayo ng Panginoon ng kalakasan at katalinuhan sa araw-araw. Alam po natin ang pamumuno ng isang syudad na I think almost almost a million people na tayo na nandito sa ating syudad. Napakahirap mamuno. Pero alam ko po sa paggabay ng Panginoon at sa suporta ng buong city government, alam po natin si Congressman Edwin po ay napaka-supportive na kapatid sa inyo po. Siyempre po, ang suporta ng buong Hospital ng Parañaque, hindi magmamayo po. Ang suporta sa Olivares family po. Alam po, yes, mahal na mahal po namin ang Olivares family at we pray na yung mga visions po na ninyo po sa aming city ay matupad po kasi we all share the same vision na mapaigi at mapaunlad po ang buhay ng mga taga-Parañaque. So alam po natin po na pag sincere ang ating mga panalangin, din po ito ng ating Panginoon. Muli, happy birthday, Mayor. God bless at mahal po namin kayo. So, ngayon pong hapon na ito, ngayon pong araw na ito, magkakasama tayo nagkakatipon-tipon para ipakita po natin ang ating pagmamahal, pagkalinga sa ama na Luzon ng Parañaque, ang aking pong matandang kapatid. Alam po ninyo, napakahirap ng trabaho na bilang mayor. Naranasan ko po yan for 9 years. Na siyang na taon, na binigyan niya po ako ng pagkakataon mag-serve mula 2013, 2022. Yung ginagampanan po trabaho po ng ating mayor o bilang ama ng ating syudad ay napakahirap na gawain po. Yung responsibilidad, yung ating commitment sa tao, na lahat po ng programa, healthcare, livelihood, yung ating infrastructure, traffic, mga pangangailangan ng 16 na barangay, napakalaki po ng responsibilidad. Kaya nga po, kapag kami pumapasyal po dito sa ospital, kaming dalawa po ni Kuya Eric, masaya-masaya po kami. Kikita po namin yung paano nag-evolve, kung paano nag-improve, kung paano yung servisyo na ibinigay sa taong bayan. Alam po ninyo, kailangan po ng ating mayor ang tulong po ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po, bilang kinatawan po ng unang distrito, dito po ako na full support sa ating mahal na Mayor Eric Olivares para gumagaan ang trabaho niya ng konti. Gagawin po lahat ng ating kawani sa unang distrito po natin. Ang pinakamagandang regalo po natin kay Kuya Eric, yung pagsuportahan natin siya. Suportahan po natin sa lahat ng ating layunin, sa kanilang layunin, at vision para sa ating syudad. At hindi po niya magagawa ito ng mag-isa without the help of each and everyone. Pero sasabihin ko po sa inyo, in my personal opinion, 100% ang Osman family. Kaya nga sa ngalan ng ating pong Luzon,
ang ating mayor, ang aking pamilya, si Ate Janet nyo, ang aking tatlong anak, si Paolo, EJ, Steve. Ngayon, may kasama pa ako 5 apo. 5 apo na. Si Rin, si Ria, si Robin, si Third, at si Paul. Gusto ko namin batiin si Kuya Eric ang happy birthday. We love you very much. Continue what you're doing in the city of Parañaque. Mahal ka. Nurses at staff. Kung hindi po kayo, ay hindi po magiging maayos, maganda ang management dito sa Osparwan. Ang ating Kuya Edwin at akong anyong likod, lagi po sumusuporta sa inyo. Ngayon, nag-start na po ang Pagbuhukay Foundation ng ating Women and Children's Hospital. So tuloy-tuloy na po ang ating Women and Children's Hospital. Maraming salamat. Mamaya, hindi po yan, tayo po, sabi ko, Dr. Jeff, magbibigay ng konting ayuda sa ating mga inpatients sa kanila po. Maraming salamat. Ayan. So makikita po natin ang una po nagsalita si Doc Jefferson Pagsisihan. Siya po yung director ng Osparwan. Yung pong pangalawa ay si Congressman Edwin Olivares. At yung pong pangatlo, wala pong iba kundi si Mayor Eric Olivares. So mula po 6th floor, 5th floor, 4th floor, 3rd floor, 2nd floor, down to ground floor, ang butihing Mayor Eric Olivares po ay hindi sumakay ng elevator pataas hanggang pababa, at talagang makikita po natin na mas lamang ang nag-exercise, mas lamang yung alaga ang katawan. At ganun din po yung pong mga pasyente ng Osparwan. Pumunta po tayo doon sa mga dinadialysis. Pumunta po tayo doon sa mga may bagong panganak. Pumunta po tayo doon sa mga naka-confined, lalong-lalo na po yung medyo may edad na. At ang maganda po rito, hindi lang po dalaw ang ginawa ng ating butihing Mayor Eric Olivares. Bagko siya po ay nagbigay ng kaunting regalo. Doon po yung mga kasalukuyang nasa ospital ng Parañaque. Palakpakan po natin. Oh, wala na naman. So, yung po ay isang activities po yan na may kinalaman din po sa isang linggong celebration ng ating butihing Mayor Eric Olivares para po sa kanyang kaarawan. At ang kanya pong kaarawan ay bukas na. Kaya ngayon pa lang ay babatiin po na natin ng happy birthday, Mayor Eric Olivares. Ayan, so kanina nabanggit ko na po na nagbigay po ng bigasang livelihood program ang Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan sa local government unit na Parañaque. At ganun din po nung nung linggo. Bali ang tinaman na ay nagpumunta po tayo doon sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. At yung pong ating mga kasamahan sa pamahalaan lungsod ng Parañaque, in the same time, ito pong ating Parañaque Police, kasama po itong Bureau of Fire dito po sa lungsod ng Parañaque, at iba pang mga non-government organization, kasama po yung Unified Force Multipliers, ay nagkaroon po ng paglilinis dyan po sa baybayin ng Las Piñas at Parañaque. Mr. Chairman, wala na ba talaga ito? So ganun din At kahapon
kahapon Lunes nagkaroon po tayo ng flag raising ceremony na kung saan yung pong ating mga kapulisan sa lungsod ng Parañaque ay nabigyan po ng pagkilala na kung saan sila po ay marami pong nasawata at may mga nahuli rin po na involved sa pinagbabawal na droga. At ganun din po, siyempre ito pong City Consumer Office ay nagkaroon din po ng tinatawag na Changi diyan po sa ground floor ng City Hall ng lungsod ng Parañaque. So yun po ang maganda. Opo, dahil sa tuloy-tuloy pong celebration, marami pong mga programa ang ating lungsod para po doon sa kabutihan o sa kapakanan ng ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. So, bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula po sa Senro. Ito pong City Environment and Natural Resources Office or ito pong tinatawag na sentro na pinamumunuan ni Officer in Charge Mark Alin Bisa. Ayan. Already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga ukada, mamaya mga by 3 Good morning, Senator.
Aba, so talaga naman ano, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:09 ng gabi. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Galing pa rin po ito sa lungsod ng Parañaque. City Information Office Parañaque. Umabot sa 262 smart television na pinagkaloob sa mga pampublikong paaralan. Palakpakan po natin. Sinagawa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque ang pamamahagi ng mga smart television itong Lunes sa Parañaque Elementary School, Central Gymnasium sa Barangay San Dionisio. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Mayor Eric L. Olivares na nagbahagi ng mensahe sa mga dumalong principal, supervisor at mga guro. Ayon sa punong lungsod, umabot sa 252 smart TVs na may sukat na 100 na umabot po sa 150 piraso ng 70 inches Samsung TV at umabot po sa 120 piraso ng 70 inch sa Sharp TV ang pinagkaloob sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school. Aba naman, marami ano. Marami pong mga TV yung pong television ang ipinagkaloob po ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Dito po sa iba't ibang paaralan sa bawat barangay. Palakpakan po natin. Anya, ang naturang teknolohiya na ito ay malaking tulong sa pag-aaral ng mga estudyante sapagkat ito ay magagamit para sa mga audiovisual presentation. Dagdag ni Mayor Eric, makakatulong din ang television na ito para maisulong ang student-centered learning kung saan aktibong makikilahok ang mga mag-aaral sa mga lecture at iba pang mga aktibidades. Sa talumpati na kanyang ibinahagi, mainit sa binati ni Mayor Eric ang mga non-teaching personnel, guro, supervisor at principal para sa pagpanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga paaralan. Higit pa rito, pinasasalamatan din niya ang mga ito para sa paggabay at suporta sa mga mag-aaral. Boko dito, naghandog din ng sayaw at kasiyahan si Mayor Eric, gayon din sina District 1 Congressman Edwin Olivares at Vice Mayor Joan Villapuerte. Naroon din sa programa ang pamunuan ng Department of Education School Division Office sa ilalim ng pamuno ng School Division Superintendent Dr. Nerissa A. Losaria, District 1 City Councilor Pablo Paulo Olivares, the second Local School Board Head Ms. Rodura Villar at General Service Office Officer in Charge Ms. Josephine Mary Centena. Ang programa ito ay bahagi ng mga aktibidad na inilahad ng lokal na pamahalaang lungsod ng Parañaque para sa isang linggong pagdiriwang ng karawan ni Mayor Eric Olivares. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Magtungo si Mayor Eric Olivares ngayong Martes sa Ospital ng Parañaque ito sa Barangay Don Bosco upang magbigay ng kasiyahan sa mga residente, sa mga pasyente. Ang programang ito ay bahagi pa sa mga aktibidad na inilatag ng pamahalaang lungsod ng Parañaque sa isang linggong ipagdiriwang ang kaarawan ni Mayor Eric Olivares. Opo, so yung po ang maganda, no? Yung po ang maganda. At ito po, babasahin pa rin po natin ito pong kaganapan kanina lamang. Umabot sa 32 beneficiaries na katanggap ng mga sako ng bigas. Pinangunahan ni Mayor Eric Olivares ngayong umaga ang pamahagi ng livelihood bigasan package sa umabot sa 32 beneficiary na ginanap sa Parañaque City Grounds. Aba,
Ayon sa punong lungsod, ang bawat beneficiary mula sa Barangay Munok na nakatanggap ng umabot sa 18 sako ng bigas na may timbang na 25 kilos. Dagdag pa niya ang bigasan na package nito ay isang livelihood project ng lokal na pamahalaan lungsod ng Parañaque, Tawan Department of Labor and Employment na naglalayong tulungan ang mga negosyante sa makabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Inihayag din ni Mayor Eric ang kanyang hangarin na kanilang pagyayamanin ang kanilang negosyo at sila'y maging matagumpay. Ito ang ikalawang batch ng pagkakalob ng livelihood bagasan package sa mga residente ng naturang barangay. Matatandaan na unang pinagkaluban ng naturang package ang umabot sa 129 beneficiary mula sa Barangay Munok noong buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Dumalo rin sa programang ito si naunang ginang Eileen Claire Olivares, Department of Labor and Employment Monteparlas Field Officer Director Leonides John Castillon, District 2 City Councilor Tenes Plana at Nina Soto at Public Employment Service Office Officer in Charge Ma'am Arnie Martin. Ang awarding ng livelihood bigasang package ay bahagi sa mga programang inilatag ng lokal na pamahalaan lungsod ng Parañaque. Sa linggo ang pagdiriwang ng karawaan ni Mayor Eric Olivares. Ito ay nakadaup na isa katuparan sa tulong ng Public Employment Service Office sa ilalim pa rin po ni Miss Arnie Ami Martin. Ayan, so yun po ang mga sariwang balita galing po dito sa lungsod ng Parañaque. Opo, dahil ang butihing Mayor Eric Olivares ay kasalukuyan nagdiriwang po ng kanyang kaarawan. Isang linggong pagdiriwang para sa ating butihing Mayor Eric Olivares. Opo, so yun po ang ating mga kaganapan dito po sa lungsod ng Parañaque at bukas naman po ay iba naman. Marami pong activities pa rin bukas, ano? Opo, so celebration na po yan ng ating butihing Mayor Eric Olivares ay magkakaroon po ng misa at magkakaroon din po ng tinatawag na celebration dyan po sa Parañaque City Sport Complex. Palakpakan po natin yan. Ayan, so doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun din po yung kasalukuyan mga nasa online. Regards ko po kayo regards ko po kayo. At sa kasalukuyan ay tila po, ang sabi nga po ng ating mga kababayan ay tuloy-tuloy lang po ang laban. Opo, bagamat sa kasalukuyan ay tila tayo po ay nai-Indian, ano? Oo, bagamat tayo sa kasalukuyan ay tila tayo po ay napapangakuan. Opo, so tuloy-tuloy lang po tayo magantay. Sabi nga po nila, kailangan po natin magpasensya para naman siyempre tayo naman ay nakikiusap lamang. Sana kung ano po na pag-usapan, sana tuparin naman, ano? Apo, dahil tayo naman po ayan, sabi nga po nila, tayo naman po ay serbisyo para sa tao, serbisyo sa taong bayan. At syempre, ngayon po ay October na, nangungutito, kotetap na. Sana yung pong ating mga kababayan, ano? Apo, lalong-lalo na po yung sa usapin po ng parol. Sa usapin po ng Christmas tree, sa usapin po ng mga dekorasyon. Apo, so ingat-ingat po tayo dahil baka magamit po natin na dekorasyon. Ay yung gamit po natin ng mga Christmas light, baka medyo mga ano na yan, ano? Baka medyo luma na po yan. At pagkatapos ito po ay ilalagay po natin sa ating mga katahanan. Ilalagay po natin sa ating mga opisina. Ingat-ingat po tayo dahil napakahirap po kapag tayo po ay nasunugan. Opo, dahil nung mga nakaraan, alos may mga nasusunugan
na sila po ay nawawalan po talaga totally ng bahay, na wala po mga ari-arian at iba pang makagamitan. Pagkatapos sila po ay tetira o kaya sila po ay pansamantalang manunuluyan doon po sa ating mga shelter o kaya doon po sa ating mga evacuation center, ay talaga pong talagang mahirap. Opo, kaya po ingat-ingat po tayo ha. Palibas at po tayo baka samantalahin po natin na maaga po tayo na maglagay ng Christmas light, Christmas tree o anuman pong ori ng mga palamuti. Sana magawan po natin na paraan na ito po ay maging ligtas sa usapin po ng sunog. At siyempre, palapit na po yung Pasko. Opo, siyempre, ang akakibat po niyan, yung po may mga trabaho, siyempre, makakatanggap. At yung po mga walang trabaho naman, kapag December, tila dumarami po yung mga tiyanggi-tiyanggi dyan, dumarami po yung mga extra job, sana samantalahin nyo na. At ang lungsod ng Parañaque pala ay magkakaroon po ng job fair, ano? Magkakaroon po ng job fair dyan po sa lugar ng Ayala Malls. Po, dyan po yan sa Ayala Malls, ano, na kung saan naman kapag kayo po ay pumunta dyan, napakaganda po ang lugar. At may sinasabi nga po na aabot ng halos 50 idos o 52 employers or company na pwede pong makilahok sa nabanggit na job fair naman, na kung saan yung pong mga empleyado o yung pong mga tinatawag na aplikante, kapag kayo po ay swinerte sa oras na yan, sa araw na yan, pagdating ng umaga, may trabaho na po kayo. Opo, dahil may tinatawag na hot, yung pong tinatawag na hire on the spot. Talaga naman isipin mo kapag kayo po ay pumasa o sabihin po natin na kayo po ay kwalipikado para po doon sa inyong ina-applyan, ora mismo sa araw na yan, maaari na po kayong matanggap sa trabaho. At palibasa nga po, palapit na naman po ang December. Siyempre, doon po sa usapin ng pagtaas po ng mga bilihin. At siyempre, bagamat sa kasalukuyan, tila po yung usapin sa bigas, ano? Opo, tila doon po sa usapin sa bigas na di umano ay tila bumababa ng konti ang presyo dahil marami na pong local harvest. At ganoon din po yung pong mga sa usapin po nung importation ng bigas, ano? At tila sa kasalukuyan, ang sabi nga po ng mga yung pong may mga kinalaman sa usapin ng agrikultura, sa usapin po ng supply ng ating pang-araw-araw na pangangailangan, ay ang ating pong produksyon ng halay o bigas ay talaga naman pong umarangkada na. In short, mayroon na po tayo ng bigas. Opo, pero ang presyo ng bigas ay ganoon pa rin. Opo, dahil yung pong tinatawag na well-milled rice at ganoon din po itong regular price ay tila marami na po sa merkado. Opo, bagamat hindi naman talaga tayo naubusan ng supply o kaya hindi po tayo kulang sa supply, pero tinatasan po ang presyo. At ganoon din po sa kasalukuyan, dahil ito po ay mainit na rin po ang usapin sa pagtaas ng presyo ng itlog, Opo, kasi ang itlog umaga, tanghali at gabi, pwede po natin yung iulam, Lalong-lalo na po doon sa mga bata na nag-aaral na talaga naman pagdating sa itlog, siyang pangunahing baon sa paaralan.
Opo, sinasabi na ang itlog nga po ay tumaas dahil sa kulang po ang produksyon, dahil sa kasalukuyan ay tila yung po mga nag-aalaga ng manok ay tila sila po ay nagpahinga muna dahil sa iba't ibang usapin di umano sa di ba? Yung pong pagtaas pa ng mga patuka, yung pong tinatawag na American fever ba yun? Oo, di ba? Dahil mayroon na naman na tila dumarami na naman ang usapin doon sa di ba? Mahirap na po yan kapag ang ating mga alagang manok at baboy ay talagang maapektuhan, mayayari naman ang ating mga kababayan na nag-aalaga ng kanilang hayop. Samantalang yung pong mga bibili na naman, siyempre tataas na naman ang presyo nito katulad ng sitwasyon sa usapin ng itlog. Opo, so talagang sana itlog lang po ang tumaas at yung po mga basic commodities naman hanggat maaari, sana mapigilan po ito, mapigilan. Opo, dahil nung nakarampas ko, yung pong sumikap sa usapin po noong tawag nito, yung sa usapin po nung sibuyas na more or less umabot po ng 600 pesos ang kilo, pero pag doon po sa mga magsasaka, ang kuha po pala ay 40 pesos lamang. So mahirap po yan, mahirap talaga kapag ganun ang labanan. Nabalitaan natin na tila mayroon na pong bagong sekretaryo ng agrikultura. Sana wish ko lang, nakalagay doon po sa kanyang profile na ipinakilala ay tila, billionaire. Tila may pera talaga. Sana inaasahan po natin dahil kung ito na nga po ay talagang totohanin na ng ating butihing Presidente Ferdinand Marcos Jr. naman, wala naman po tayong magagawa dyan, kundi abangan po natin ang kanyang magiging pamamaraan at alamin din po natin kung ano ang kanyang maging kinabukasan, kung ano po ang kanyang magagawa sa usapin ng agrikultura. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:27 ng gabi. At yun pong ating mga kasamaan sa Paranaque Net Radio Worldwide mula po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3 hanggang Unit 12. Regards ko po kayo. Lalong-lalo na po ang ating ito pong si Cap Freddy Lopez dyan po sa North Fairview. Regards ko po kayo. At syempre ganun din po ang ating mga kaibigan sa Values Formation Spiritual Transformation Incorporated. Lalong-lalo na po ang ating kasama na si Randy Gaitan dyan po sa lugar ng Bacolod City na kung saan ang kanya pong kapatid ay tila na biktima po nung tinatawag na maling siya po ay napagkamalan na tila si di umano ay miyembro ng People's Army, samantalang siya naman po ay naarkila lamang at siya po ay nakadamay sa nasabing engkwentro dyan po sa lugar ng Occidental, Negros Occidental. So doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga miyembro ng yung po mga magsasaka natin, na tila mayroon panukalang ating butihing Presidente Bongbong Marcos na magkakaroon po ng ayuda na nagkakalaga ng 5,000 pesos ang bawat magsasaka. So palakpakan po natin yan. Sana ito po ay magkatotoo dahil kung sakasakaling bagamat ito ay tinatawag na band-aid solution lamang, hindi natin alam kung may kinalaman po ito sa pagbagsak ng rating ng ating mga national agencies and the officer naman.
na sana po ito pong pagbagsak ng rating ng ating butihing Ferdinand Marcos Jr. kasama po ang Vice President at ganoon din po itong Senate President kasama po sa Kongreso, maging ito pong Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of the Philippines ay tila bumaba rin po ng konti ang kanilang mga performance rating. At ito pong mga magagaling, yung pong mga nagsasabi na ito pong pagbaba ng rating ng ating butihing Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang mga kabinete at miyembro ng ating national government naman ay isa pong palatandaan na tila hindi po epektibo ang pamamaraan o ang administration sa kasalukuyan. Opo, sana wish po natin na ito po ay makabawi ang ating butihing President Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na po kung siya po ay pumuko sa usapin ng presyohan ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na po sa usapin ng agrikultura. Tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:31 ng gabi. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, yung pong ating mga nasa online, ito pong nasa lugar ng Kuwait, maging dito po sa lugar ng Hong Kong, diyan po sa lugar ng Saudi Arabia, regards ko po kayo. Opo, so maganda pong mga palatandaan po itong ginagawa ng ating kasalukuyang administration na ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana po kung talagang gusto po natin na masunod o sabihin po natin na talagang maging matuto ang ating mga kababayan sa pagbubungkal ng lupa sa usapin ng agrikultura, ang napaka-importante po tulungan po natin ang mga magsasaka. Opo, dahil sa kasalukuyan po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Camarines Sur, na kung saan napakataas po ang presyo ng fertilizer, mataas ang presyo ng pesticide, maging mataas ang presyo ng binhi, talaga naman mahihirapan po makarecover ang ating mga kababayan sa usapin ng pagbubungkal ng lupa kung hindi po tutulungan ng ating gobyerno. Opo, kailangan po ang tulong ng ating national government dahil batid po natin na ito naman po ay pinangako ng ating butihing presidente na ang mga magsasaka ay kanyang tutulungan at gagawin ang lahat para ang presyo ng palay at bigas ay maging murang-mura sa merkado. Opo, at sa kasalukuyan dito naman po sa usapin ng ating mga mangingisda diyan po sa sariling atin na pinag-aagawan sa kasalukuyan na kung saan ito pong singkit naman ay tila talagang nagmamatigas po na gusto po nilang kainin ang kinin. Ang ating pong kasarinlan diyan po sa karagatan ay tila ito po ay sabihin po natin na tila ang ating pong mga tunay na kakampi ay tila nagtulong-tulong na para magkaroon po ng visiting force agreement dito po sa ating bansa at magkaroon na po ng pagbabantay o kaya sabihin po natin na military exercises dyan po sa West Philippine Sea. At kung sakali pong tuloy-tuloy po ang pagtutulungan ng ating mga tunay na kakampi, aywan ko lang po kung ang ating pong mga singkit, aywan ko lang kung hindi po yan umatras doon po sa dapat nitlang atrasan. Dapat pumunta po kayo sa inyong teritoryo, doon po sa inyong pag-aari. Hindi po yung pasok kayo na may pasok kayo ng pasok sa teritoryo at pag-aari ng iba. Pangit po yan. Kaya po yung ibang mga kababayan natin na tila kumakampi pa po dyan sa mga pasaway na hindi marunong sa desisyon o hindi marunong dumaan sa usapang legal, hindi po marunong sumunod sa pinag-usapan, hindi po marunong sumunod sa pinagkasunduan, dapat wag na tayo masyadong makipagkaibigan sa mga yan.
Opo, dahil kapag kaibigan mo, pagkatapos hindi naman tayo pinapansin, pagkatapos kaibigan mo, hindi naman sumusunod sa batas, pagkatapos kaibigan mo, nananarantado, aba, tabla-tabla tayo. Oo, pwede ba yun? Opo, kasi maraming nakikipagkaibigan, lalong-lalo na kapag mayroon ka. Marami pong nakikipagkaibigan kung gustong may makuha sa'yo. Maraming nakikipagkaibigan pagkatapos papasukin ang teritoryo mo at aangkinin ang pag-aari ng ating gobyerno, aangkinin ang karagatan na sariling atin. Sana ito pong si Senador Robin Padilla magising sa katotohanan na sana wag kang ganyan, idol. Opo, di ba? Hindi po maganda yan na senador ka ng Republika ng Pilipinas. Pagkatapos, poporma-porma ka, haba pa ng bigote mo. Di ba? So, senador naman, Robin. Number 1 senador ka noong 2009-2022 eleksyon. Sana ipakita mo naman na iyong puso mo. Ipakita mo naman iyong pananalita mo. Ipakita mo naman na ang damdamin mo. Ipakita mo naman ang dugo mo ay tunay na Pilipino. Kaya dapat huwag kang kumampi sa mga mang-aapi at saka pumapasok sa teritoryo natin. Pwede po ba yan, Mr. Senador Robin Padilla? Opo, kasi nung napapanood po kita sa television, opo, sa dati poging-pogi ang paningin ko sa'yo. Ngayon, ang pangit mo na. Di ba? Sa katunayan po yan, si Robin Padilla, gwapo talaga yan. Maganda po ang tindig niyan eh. Opo, kaya lahat ng chicks na nginitian niya na tila na nabibighani. Opo, in short, talagang ito pong si Robin Padilla, talagang malakas ang dating. Opo, pero pagdating sa usapin ng West Philippines, sa usapin ng investigasyon na tila gusto pang pumanig sa kabila, kahit anong gwapo mo, pangit ka sa paningin ko. Di ba? Yung ganun lang tayo ganun lang po tayo ka summarize. Ganun po tayo mag-isip. Ganyan po tayo kasimple. Huwag na po nating lalaliman pa kung anong dahilan. Basta importante, kung ikaw ay nagsasabi na pabor sa ating bansa, nagsasabi kayo ng pabor sa atin dyan po sa West Philippines, magkakampi po tayo. Pero kung tila ginagamitan nyo po ng pagkakampi doon sa hindi gumagawa ng mabuti, kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako makukumbinse. Di ba? Katulad po yan sa usapin ng yung yung lokal na kalaban ng ating gobyerno, yung mga leftist na yan. Opo, malinaw naman na magkakasama naman tayo bilang Pilipino. Malinaw naman na nasa loob tayo ng bansa ng ating bansang Pilipinas. Malinaw naman na ang gobyerno natin mula presidente pababa hanggang tanod mayroon. Pagkatapos, yung po mga kalaban ng gobyerno, aakyat sa kabundukan, maghahasik ng lagim. Di ba? So, pagdating doon, di ba? Pupunta doon sa mga bahay, sa liblib na mga residente, may bet-bet na armas,
Siyempre, sino sa inyo ang hindi matatakot niyan? Kahit ayaw nung pamilya, ayaw ng magulang na papasukin na maging miyembro ng New People's Army ko, kung ano pang grupo na pwede makasira sa kaisipan ng isang nare-recruit, ay hindi po maganda, no? Hindi po maganda. Opo, katulad ng Senior Santo Niño na iniimbestigahan ni Senador De La Rosa, ni Bato, ganun din po ni Reyes Ontiveros. Kung ako lang po ang tatanungin nyo, total bukas naman ang Socorro movement na yan, mas maganda talagang huwag nyo kagadosgahan, bagkos alamin nyo po ang katotohanan. Kung marami pong mga complainant o marami nagre-reklamo, kahit anong pagsisinungaling ni Senior Santo Niño, lalabas at lalabas po dyan ang katotohanan. Di ba? Kaya kung isa kang organisasyon, gusto mong bumuo ng kaharian, pagkatapos yung pong mga batas natin, batas lokal, batas kriminal, batas sibil, ay nilalabag nyo, talagang may paglalagyan po kayo. Pero kung ang inyo naman pong pamamaraan, ang inyo pong pamamalakad ay bata sa mga umiiral na batas ng ating Republika ng Pilipinas, batay sa batas na ipinairal ng inyong munisipalidad, batay sa batas na pinairal ng inyong barangay, ay hindi po kayo mamomroblema. Kahit anong gawin na investigasyon, ay hindi po kayo mamomroblema dahil ang ginagawa nyo naman po ay kapakanan ng mga mamamayan, lalong-lalo na kapakanan ng inyong mga miyembro. Palakpakan po natin. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:42 ng gabi. Ngayon po ay Martes, Oktubre 3. 2023. Aba? 2023, ano? Opo. So, yung po palang tumawag sa akin kanina, no? Regards ko po kayo, Regards ko po kayo. At ganun din po yung ating kasama diyan po sa lugar ng Cavite City. Ito pong si Idol Sunny Illustre. At ganun din po yung Rectang Puna News Online, Roger Omeres, diyan po sa Dasmariñas City, Cavite. Regards ko po kayo. Ayan, so ayan sana si Idol Robin Padilla magbago ka naman ng pananaw. Senador, kung pwede lang naman. Opo, kasi sa gigil galit ng ating mga mangingisda diyan po sa pinag-aagawang teritoryo natin. Di ba? Kasi pinag-aagawan teritoryo natin. Hindi natin dapat pinag-aagawan yan. Inaagaw ang teritoryo natin. Pagkatapos yung pong mga bangka o yung mga barko na mga Chino na yan, yung pong ating mga mangingisda, araw-araw na lang nilang dadaragin. Mabuti kung ang bangka o yung barko natin, kasi laki ng barko nila. Ang ating mga bangka di ba? Maliliit talaga. Kung magsabayan na lang po sa pangingisda, palagay ko baka naka 10,000
metrikong toneladang isda ng kabila, eh baka yung Pilipino, baka 2 kilo pa lang ang nadadali. Opo, in short, kung ang mangingisda natin, kung sila po ay nakakauwi ng 100 kilo ng isda, malamang ang naiuwi ng mga mangingisda ng China, baka 2,000 metriko tinulada ng isda. So dihadong-dihado na po sa usapin ng pangingisda, diyan po sa mga teritoryo natin na hindi pinag-aagawan, inaagaw. Di ba? Kasi pumasok na sila sa teritoryo natin, hindi dapat pinag-aagawan, kundi inaagaw. Di ba? Pwede ba yun? Ano bang pinagkaiba nung inaagaw at saka pinag-aagawan? Di ba? Kapag pinag-aagawan, parang hinagis mo lang yan sa gitna na kung sino makakuha, kanya. Di ba? Yun ang pinag-aagawan. Samantalang ang inaagaw ay sariling atin at gustong angkinin. Yun po ang inaagaw. Di ba? In short, sila po ay pumapasok na sa ating teritoryo, sila na po ang lumalabag, kaya lang nagiging problema, hindi po natin basta-basta mapalis kasi hindi kaya. Di ba? Hindi kaya, lalo na kung may kakampi pa sa Senado. Di ba? Naloko na tayo niyan, naloko na tayo. Sana wag naman ganyan, idol. Hindi po ako makamove on sa'yo, idol. Di ba? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Po, so ang oras natin ay ganap na pong 8:46 ng gabi. So, hanggang 9 po tayo, medyo malapit-lapit na po tayong magtapos. Bagamat doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung taga City Hall, po, so hindi ko alam, baka bukas pangalawa, hindi tayo makapag-programa dahil sa usapin ng technical problem o kaya naputulan ng internet. Dahil tayo may inaasahan sana, kaya lang puro paasa. Di ba? Kaya tayo po ay antay naman tayo ng antay. Hanggang sa baka dumating ang Pasko, wala pa rin. Di ba? Baka maunahan pa po yun ng 13-month pay. Sana wag naman ganyan. Mahirap yun kasi kapag ikaw sabihin mo na, kapag ikaw ay nangako, ikaw ay nag-promise, sana tuparin mo naman kasi. Di ba? Kasi nakalaan na yan, allocated na po yan, na kung saan naman, inaasahan na po yan. Pero kung puro tayo paasa-paasa, baka maghiwalay tayo. Di ba? Mahirap po yung laban ng ganyan. Di ba? Sana kung ikaw ay nakikinig naman, sana tablahan ka naman. Dahil tayo naman po ay magkakasama at magkakampi. Pero kung puro ka promise made to be broken. Di ba? Promise to be broken always. Sana ikaw ang nakakaalam yan kung ano talagang pinakadahilan. Sana bahala sa iyo si Lord. Ayan, so baka sabihin ng ating mga nanunood, ito naman si Manibela parang sabi nga po para ng uurat lang. Kasi kapag ako po nagpo-programa, actually gusto ko rin po maging seryoso. Opo, kaya lang iniiwasan ko maging seryoso kasi baka lalo akong tumanda. Isipin mo, nagpo-programa ka na nga, yung pong tinatalakay natin medyo seryoso, pagkatapos magseseryoso ka, tapos wala ka naman bayad, wala ka naman kita, talong-talo ka. Po, kaya gawin na lang po natin na masaya ang ating programa. Bagamat tayo po ay may mga tinalakay, tayo po ay may inuusig, may pinatatamaan, kung hindi ka tamaan ng aking mga sinasabi, bahala ka, baka tamaan ka ng kidlat.
Oh, di ba? Ganun lang po yan. Ganun lang po. Inuulit po natin ngayon October. So, October hanggang November, anihan po yan ng mga magsasaka. Anihan po ng palay. Opo. So, ang problema, lalong-lalo na po ngayon tag-ulan, at kung sila po ay nag-harvest o kaya sila po ay umaani, pagkatapos wala po silang maayos na gamit sa pag-aani, dati-rati, nung ako po ay sa probinsya pa, minsan, ang amin pong inaani, matagal magiling, hindi magiling. Oh, hindi ko maano sa Tagalog yung matagal hindi naman ma-harvest kasi na-harvest na po yan, kaya lang na-stack up. Opo, pag ito po ay inano muna, ay nagiging na po ito, tumutubo na po sila kapag matagal na naka-imbak yung pong ating mga inani na hindi pa po talaga nandoon pa sa tinatawag na dakami. Nandoon pa, at pag ito po ay napabayaan, sabi ko nga, tumutubo, nagiging sayang, at yung pong ating mga magsasaka, wala naman po magawa dahil kung tuloy-tuloy ang ulan, siyempre hindi naman po nila pwedeng tawag doon, yung pong opo, so may tawag doon na hindi ko ma-translate in Tagalog, Opo, so doon po pala sa ating mga opo, doon po sa ating mga kasama sa Paranaque Net Radio. Opo, so ang ating pong anniversary, yung tinatawag na 5th anniversary, opo, ay gaganapin na po natin ito sa November 18. Opo, kasi sa ngayon tila kapos na po tayo sa oras, hindi po natin kakayanin, at yung pong election ban, may tuloy-tuloy na po ang pangangampanya ng ating mga kandidato sa barangay, maging sa sangguniang sangguniang kabataan. So pinasya po natin na ganapin na lang po ito sa November 18, 2023. So wala naman po sigurong masama, dahil basta i-celebrate natin yan. Ang importante, magkaroon po ng celebration, At so, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:52 ng gabi, or 8 minutes before we end to our program tonight, Okay, so doon po sa ating mga kasama dito po sa pamahalaan lokal ng lungsod ng Paranaque, regards ko po kayo, lalong-lalo na po itong mga nasa Public Information Office sa pamuno po ng ating butehing Mel Quadis Alipuon, regards ko po kayo. At ganoon din po yung pamunuan po ng Paranaque Police sa panguna po ni Police Colonel Recon Garduque. Ganoon din po ng ating Assistant Chief of Police of the City of Paranaque. Ito pong Akupa sa panguna po ni Police Lieutenant Colonel Eric Angostia, and of course ng ating Akupo naman, na ito pong si Police Lieutenant Colonel, na ito pong si Tado naman, regards ko po kayo. At siyempre yung pamunuan po ng Community Affairs Section sa panguna po ni Police Major Esther Arandia, regards ko po kayo. At ganoon din po yung sa Substation Commander ng Substation 8, na ito pong si Police Captain Ebralin de Jain, regards ko po kayo dyan po sa lugar ng Marcelo Gren at ng San Martin de Porres. Opo, siyempre, regards din po natin. Ito po ang ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Pasay City.
na ito pong ito pong kasamang si Amor Biraten, of course. Ito pong si Mayor Amy Calixto dyan po sa lugar ng Pasay City. Ganun din po, siyempre, regards din po natin ito pong Mayor ng Muntinlupa, ito pong si Mayor Rapi Biason, at of course, ito pong ating kasama ng Ratsada News dyan po sa Muntinlupa. Regards ko po kayo. At yung pong ating mga kaibigan dito po sa lugar ng sa lalawigan ng Rizal. Aba, ito pong si Manoy Nats Alporte. At ganun din po ito pong si Jojo Sibial. At yung pong ating kaibigan sa Valenzuela na si Miss Prese Lazaro. Kasama na po itong boss natin na si Ma'am Leonida Cardona, and of course, si Sir Ed Cardona ng People's Monitor. Regards ko po kayo. Hayang, malapit na po tayo magtapos. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:56 ng gabi dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go, siyempre sa ating Paranaque Net Radio Worldwide. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan regards ko po kayo, at hindi ko na po muna kayo maisa-isa yung po mga nasa online. Ito pong ating kaibigan na ito pong nasa Hong Kong, Kuwait, maging dito po sa United Kingdom, maging dito po sa Saudi Arabia. Regards ko po kayo. At siyempre yung pong ating batch 87 ng San Jose Peseray School, regards ko po kayo. Ganun din po ang ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Camarines Sur, ang ating po mga kamag-anakan dyan po sa Partido area, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur, sa panguna po ni Mayora Cheque Pontevilla. Manay magandang gabi po, maray na banggi po sa Endo Gabos. At ganoon din po siyempre ang ating kaibigan dito po sa lugar ng lalawigan ng Pangasinan. Ito pong si Jude Briones, maging ito pong si Manoy Errol Consul, tagda kami dyan po sa siyudad ng Baguio. Ayan, so tayo po ay magtatapos na po sa ating programa ngayong Martes. Ngayon po ay October 3, taong kasalukuyan. Siyempre, regards po natin ng the City Government of Paranaque, at regards po natin ito pong ating butihing Mayor Eric Olivares. Nasa kasalukuyan po ay magse-celebrate ng kanyang birthday, and of course, ito naman po si Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, at ganoon din po ang ating City Administrator Attorney Volter de la Cruz, at iba pang mga department heads ng lungsod ng Paranaque, lalong-lalo na po itong the Public Information Office headed by ng ating butihing Melquade Salipuon at ating mga kasama. Regards ko po kayo. At ganoon din po, regards din po natin ang ating mga punong barangay dito po sa 16 na lungsod ng Paranaque. At sana inaasahan po natin ang magiging laban sa usapin ng sanggunian at barangay election ay magiging maganda po ang laban. Sana wala pong siraan, wala pong sakitan, laban-laban lang, plataforma ang dapat pag-usapan. Hayang, so maraming salamat po doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Mr. Chairman, happy birthday kay Mayor Eric Olivares.